Malamig ang kristal ng baso sa aking mga daliri, habang dahan-dahan kong isinasalin ang pinakamahalagang alak na itinago ko para sa gabing ito. 10 taon. 10 taon ng pagiging masunuring asawa, ng pag-aayos ng kanyang mga uniforme, at ng pagtitiyak na laging maayos ang bawat sulok ng aming tahanan habang siya ay lumilipad sa kaitaasan. Ngunit sa ikatlong sandali ng aking pagbuhos, bumasag sa katahimikan ang isang tinig mula sa kanyang telponong naiwan sa ibabaw ng mesa, na hindi sinasadyang naka-loudspeaker. Hon, huwag mong kalilimutang bayaran ang susunod na installment ng kondo natin bukas. Kung hindi ay baka sa kalsada tayo matulog pagkatapos ng napakainit nating gabi sa hotel kanina. Ang boses na iyon ay kay Monica, ang flight attendant na palagi niyang pinupuri dahil sa pagiging masipag nito. Ang bawat salita niya ay tila mga patak ng asido na unti-unting kumakain sa aking pagkatao. Sa likod ko, narinig ko ang pagbukas ng pinto at ang pamilyar na yabag ng sapatos ni Jude. May dala siyang bungkos ng mga pulang rosas. Ang mukha niya ay punong-puno ng mapanlinlang na ngiti na tila ba siya ang pinakatapat na lalaki sa buong mundo. Happy anniversary, Clay. Para sa pinakamaganda at pinakamahal na babae sa buhay ko, ang sabi niya, sabay lapit, upang hagkan ako sa pisingi. Hindi ako gumalaw. Hindi ko hinayaang manginig ang aking mga kamay. Sa halip na tanggapin ang mga bulaklak, kinuha ko ang baso ng malamig na tubig sa tabi ng wine decanter, at nang walang pag-aalinlangan, ay ibinuhos ko ito ng diretso sa kanyang muka. Ang mga rosas ay nahulog sa sahig, at ang tubig ay pumatak mula sa kanyang ilong patungo sa kanyang mamahaling kurbata. Clay, ano bang problema mo? Pagod ako galing sa flight. Ganito ba ang sasalubong sa akin? Ang kanyang boses ay mabilis na nagbago, mula sa paglalambing patungo sa pagiging defensive. Ang problema ko, Jude? O ang problema nating dalawa? Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Isang tinging kasing lamig ng yelo na nagpatahimik sa kanya. Narinig ko ang lahat. Ang kondo, ang installment, at ang mainit ninyong gabi ni Monica. Huwag mo akong susubukang i-gaslight sa sarili kong bahay. Mabilis na nag-isip si Jude. Ang kanyang mga mata ay gumagala. Naghahanap ng palusot. Clay, makinig ka. Business matters lang yon. Kailangan ko lang siyang tulungan dahil may problema siya sa pamilya. It's part of my responsibility as a captain to look after my crew. Huwag kang maging paranoid. Numiti ako ng bahagya, isang ngiting walang init. Sa loob ng aking dibdib, ang dating nag-aapoy na pagmamahal ay tuluyan ng naging abo. At mula sa abong iyon ay sumibol ang isang rasyonal na galit. Naalala ko ang lahat ng sakripisyo ko. Ang pag-iwan ko sa aking sariling career para suportahan ang kanyang pangarap na maging captain, habang siya ay abala sa pagbuo ng ibang buhay sa likod ko. Ang katotohanan ay malinaw na. Ako ay naging hagdan lamang para sa kanyang pag-akyat, at ngayon ay handa na siyang sipain ako. Responsibilidad? Simula kailan pa naging bahagi ng job description ng isang piloto ang bayaran ang tirahan ng kanyang flight attendant. Kinuha ko ang isang brown envelope mula sa ilalim ng coaster sa mesa at inilapag ito sa gitna ng aming kinaluluturan. Hindi ako paranoid, Jude. Ako ay handa. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga salitang divorce papers na nakasulat sa itim na tinta. Sinubukan niyang abutin ang aking kamay. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Clay, nagkakamali ka. Huwag nating gawin ito. Isipin mo ang anak natin. Isipin mo ang image natin sa pamilya mo. Huwag mong gamitin ang anak ko para itago ang dumi mo. Ang sagot ko. Ang bawat salita ay parang isang matalim na scalpel na humihiwa sa kanyang pagkatao. At tungkol sa image, mas mabuti nang maging isang broken family kaysa mabuhay sa isang bahay na puno ng kasinungalingan. Jude, hindi mo lang nawala ang asawa mo sa gabing ito. Tumalikod ako at naglakad patungo sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na tila mga maliliit na hiyas sa dilim. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang presensya sa likuran ko
ang kanyang desperadong paghinga, ngunit wala na siyang kapangyarihan sa akin. Ang bawat luha na dapat sana ay pumatak ay pinigilan ko. Pinalitan ko ng plano, ng estratehiya, at ng pagnanais na makitang bumagsak ang lahat ng kanyang itinayo gamit ang aking paghihirap. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay halos pabulong na sa takot. Hinarap ko siya muli. Ang aking ekspresyon ay blanko at walang bakas ng awa. Check your email, Captain. Sa oras na lumabas ka sa pintong ito, hindi lang ang divorce papers ang haharapin mo. Nagpadala na ako ng kopya ng lahat ng bank transfers mo kay Monica at ang mga flight logs ninyo sa HR ng airline mo. Sa loob ng 24 na oras, ang iyong lisensya, ang iyong pangalan, at ang iyong career ay maglalaho na parang usok. Nanigas si Jude sa kanyang kinatatayuan. Ang kulay sa kanyang muka ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang maputlang anyo ng isang taong huli na sa kanyang sariling bitag. Sa sandaling iyon, alam kong ang digmaan ay nagsisimula pa lamang, at ako ang may hawak ng lahat ng alas. Umalis ka na? Ang huli kong sabi bago ko muling ibinaling ang aking tingin sa labas. Bago ko pa maisip ang tawagan ang pulis para sa kasong financial abuse na isinampa ko na rin kaninang hapon. Ang tanging narinig ko na lamang ay ang mabilis na pagtibok ng aking sariling puso at ang mabigat na katahimikan ng isang tahanang tuluyan ng gumuho, habang ang anino ni Jude ay dahan-dahang lumalayo sa pintong, kailanman ay hindi na muling magbubukas para sa kanya. Ang umaga sa aking opisina ay karaniwang puno ng amoy ng bagong giling na kape at ang mahinang tunog ng mga daliri sa keyboard. Ngunit ang kapayapaang ito ay biglang naglaho nang bumukas ng marahas ang pinto ng lobby. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ang nangahas na sirain ang aking konsentrasyon. Ang bawat yabag ng kanyang takong ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Si Monica ay nakatayo doon. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng mga luhang tila ba mainat na pinag-isipan. Nakasuot siya ng isang manipis na puting bestido na nagmumukha siyang isang inosenteng biktima sa gitna ng malupit na mundo. Sa likuran niya, ang aking mga sekretarya ay hindi malaman ang gagawin, habang ang ilang mga kliyente sa waiting area ay nagsimulang magbulungan. "Clay, how could you be so heartless?" Ang kanyang boses ay nanginginig, sapat ang lakas para marinig ng lahat. Alam kong galit ka kay Jude, pero bakit kailangang idamay pati ang trabaho niya? At ako? Pregnant ako, Clay! Pit-pit ko ang anak ni Jude sa sinapupunan ko. Tapos ganito ang gagawin mo sa amin. Isang pamilyar na teknik. Ang pagganap bilang biktima sa harap ng madla para makuha ang kanilang simpatya. Nakita ko ang mga mapanghusgang tingin ng ilang tao sa paligid. Akala nila ay isa akong malupit na asawang walang puso. Ngunit hindi nila alam na ang babaeng nasa harap nila ay isang ahas na nagpapanggap na kalapate. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking ergonomic chair. Hindi ako sumigaw. Hindi rin ako nagpakita ng kahit anong emosyon sa aking muka. Sa halip, lumapit ako sa kanya at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. "You're making a scene in my law firm, Monica. If you want a performance, go to a theater. Not here." "I'm not acting." Nahihilo ako, Clay. Ang baby. Humawak siya sa gilid ng mesa. Tila ba anumang sandali ay mawawalan siya ng malay. "Paano mo nagawang i-freeze ang mga account ni Jude? Wala kaming pambayad sa hospital para sa check-up ko. Are you really that desperate na saktan kami?" Narinig ko ang mahinang singhap mula sa mga tao. Lumiti ako ng napakatamis. Ang uri ng ngiti na nagpaparamdam sa kaaway na sila ay nahulog na sa bitag. "Interesting," ang sabi ko sa mahinahong tono. "Sinasabi mong buntis ka sa asawa ko." Isang malaking revelasyon para sa lahat dito. Kinuha ko ang aking tablet mula sa mesa at mabilis na nag-swipe sa screen. Ikinonekta ko ito sa malaking monitor sa aming lobby, na karaniwang nagpapalabas ng mga awards ng firm. Sa isang pindot,
Lumabas ang isang scan ng medical document. Ito ang medical records mo mula sa St. Jude Hospital. 5 taon na ang nakalilipas. Ang sabi ko, habang unti-unting nawawala ang kulay sa mukha ni Monica. Dito nakasaad na sumailalim ka sa isang tubal ligation procedure. Sa madaling salita, Monica, hindi ka na maaring magkaanak. So tell me, is it a miracle or just another one of your pathetic lies? Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga luhang kanina ay umaagos sa mukha ni Monica ay biglang tumigil. Ang kanyang bibig ay bumukas sara pero walang salitang lumalabas. Ang mga taong kanina ay naaawa sa kanya ay nagsimula ng bumulong ng mga salitang scammer at sinungaling. Sayang ang acting mo, Monica. Wala kasing producer dito para kuhanin ka. Dugtong ko habang lumalapit sa kanya. Ang aking boses ay sapat na para siya lang ang makarinig. Huwag mong susubukan na gamitin ang moralidad laban sa akin. Mas marami akong alam tungkol sa'yo kaysa sa inaakala mo. Ang kondo na tinitirhan mo? Ang kotseng minamaneho mo? Lahat yan ay binili gamit ang perang kinuha ni Jude mula sa aming conjugal funds. At bilang isang lawyer, kukunin ko ang lahat ng yan. Isa-isa. You monster! Pabulong niyang sagot. Ang kanyang muka ay punong-puno na ng tunay na put. No, I'm just a wife taking back what's hers. Ang huling sabi ko bago ko tinawag ang security. Pakilabas ang babaeng ito. She's trespassing. Habang kinakaladkad siya palabas, tumunog ang telepono sa aking mesa. Isang tawag mula kay Jude. Sinagot ko ito at inilagay sa loudspeaker para marinig niya ang aking tagumpay. Clay, ano ang ginawa mo sa bank accounts ko? Ang boses ni Jude ay punong-puno ng desperasyon at galit. I tried to use my card sa gas station at na-decline. Sabi ng bank manager, lahat ng assets ko ay naka-freeze dahil sa isang pending case ng financial abuse at adultery. Hindi mo pwedeng gawin ito. Paano ako mabubuhay? Mabuhay ka sa parang itinuro mo sa akin, Jude. Ang sagot ko habang pinagmamastan ang aking perpektong manicure. Mabuhay ka sa gitna ng mga kasinungalingan mo. Huwag kang mag-alala. Meron ka pang natitirang barya sa iyong savings account para sa isang gabi sa murang motel. Gamitin mo yon ng tama. Clay, please. Let's talk. Monica is... Hindi ko na hinintay na matapos ang kanyang sasabihin. Pinindot ko ang end call. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang isang matinding bugso ng katotohanan. Ang paghihigante ay hindi pala laging matamis. Minsan, ito ay kasing lamig at kasing talas ng isang piraso ng yelo na dumadaan sa iyong puso. Ngunit sa likod ng lamig na iyon, may isang tanong na nagsimulang bumagabag sa akin. Isang mensahe ang pumasok sa aking private email mula sa isang hindi kilalang sender. Isang subject line na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Ang itim na kahon. Ang katotohanan sa Flight 402. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang Flight 402 ay ang insidenteng muntik ng sumira sa career ni Jude 10 taon na ang nakalilipas. Ang dahilan kung bakit siya laging tila may takot sa kanyang mga mata. At kung totoo ang sinabi ni Monica kanina, mayroong isang lihim na mas malalim pa sa pagtataksil na ito. Isang lihim na maaaring pumatay sa aming lahat. Nakatingin ako sa screen ng aking laptop habang ang liwanag nito ay tila humahati sa kadiliman ng aking silid. Ang email na natanggap ko ay naglalaman ng isang dokumentong matagal nang ibinoon sa limot. Ang flight log ng Flight 402. Habang binabasa ko ang bawat linya, tila bumalik ang aking gunita 10 taon na ang nakalilipas. Sa isang gabi kung kailan ang langit ay galit na galit, at ang hangin ay tila nagnanais na lamunin ang bawat sasakyang panghimpapawid. Noon ay nagsisimula pa lamang ang karira ni Jude bilang isang co-pilot. Isang gabi ng matinding bagyo, nagkaroon siya ng isang critical na pagkakamali sa pagbasa ng altitude. Isang pagkakamali na muntik nang magdulot ng trahedya para sa daan-daang pasahero. Si Monica, na noon ay lead cabin crew, ang nakakita sa kanyang pagkakalito. Sa halip na i-report ito,
Pinili ni Monica na ayusin ang log at pagtakpan ang bakas ng maling desisyon ni Jude. Doon nagsimula ang tanikala ng utang na loob. Isang utang na loob na kalaunan ay naging isang madilim na panginikil. Nabalik lamang ang aking diwa sa kasalukuyan nang marinig ko ang mahinang pag-vibrate ng aking telepono sa ibabaw ng bedside table. Ang pangalan ni Jude ay kumikislap sa screen. Pinindot ko ang answer button, ngunit nanatili akong tahimik. Clay, please, kausapin mo naman ako. Ang boses ni Jude ay paos at basag, malayo sa tiwalang boses ng isang captain na nakasanayan ko. Nandito ako sa isang motel sa Pasay. Maingay, marumi, at hindi ako makatulog. Wala akong pera, Clay. Pati ang pambili ng pagkain ko ay kailangan bilangin. Pinili mo ang buhay na yan, Jude. Ang motel na yan ay simbolo ng integridad na itinapon mo para sa isang babaeng akala mo ay mahal ka. Ang sagot ko, ang aking tinig ay walang bahid ng awa. Huwag kang tumawag sa akin para magreklamo tungkol sa iyong sitwasyon. Ikaw ang arkitekto ng sarili mong impyerno. Gusto ko lang makita ang anak natin, Clay. Miss na miss ko na siya. Sabihin mo sa kanya na mahal siya ni Daddy, ang pagsusumamo niya, at narinig ko ang mahinang hikbi sa kabilang linya. Hindi sa ngayon, Jude. Ang ating anak ay nangangailangan ng isang matatag at tapat na ama. Hindi ang isang lalaking nagtatago sa isang madilim na silid at baon sa utang na loob sa kanyang kabit. Hanggat hindi mo nililinis ang iyong pangalan at ang iyong buhay, mananatili kang isang estrangero sa kanya. Hindi ko hahayaang mahawahan ng iyong kaguluhan ang katahimikan ng ating anak. Ibinaling ko ang aking tingin sa isang kwadro sa ibabaw ng aking dresser. Ang huling litrato naming tatlo bilang isang pamilya noong huling Pasko. Kinuha ko ito, binuksan ang likod ng frame, at dahan-dahang inilabas ang litrato. Gamit ang aking mga daliri, inilagay ko ito sa loob ng paper shredder sa ilalim ng aking mesa. Ang bawat pahaba na piraso ng papel na lumalabas mula sa makina ay tila mga hibla ng aking nakaraan na tuluyan ko ng pinuputol. Ito ang aking golden moment. Ang pagtanggap na ang alaala ay isa na lamang basura kung ito ay binuo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Clay, hindi mo naiintindihan. May hawak si Monica na dokumento. Sigaw ni Jude. Tila nawawala na ng kontrol. Kapag nalaman ng kumpanya ang tungkol sa Flight 402, hindi lang ako mawawala ng trabaho. Maaari akong makulong. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko siya maiwan. Natatakot ako. Takot? Iyan ba ang tawag mo sa pagtataksil? Ang takot ay hindi sapat na dahilan para babuyin ang ating sumpa sa harap ng dambana. Ang malamig kong sagot. Kung tunay kang lalaki, hinarap mo ang iyong pagkakamali 10 taon na ang nakalilipas. Ngunit pinili mong maging bilanggo ni Monica, at ngayon, pati ang ating pagsasama ay naging collateral damage ng iyong kaduwagan. Ano ang gagawin ko? Clay, tulungan mo ako. Hindi na ako ang iyong tagapagligtas, Jude. Simulan mo nang harapin ang multo ng Flight 402 at 2 na mag-isa. Ibinaba ko ang telepono at muling tumingin sa email na natanggap ko. May isang link sa ibaba ng mensahe, isang video file na naka-encrypt. Nang mabuksan ko ito, lalong bumigat ang aking paghinga. Hindi lang ito tungkol sa pagkakamali ni Jude. Ipinapakita sa video ang isang sadyang pagsabotahe sa makina ng eroplano bago pa man ito lumipad. Isang sabotage na may pirma ni Monica sa maintenance log. Ang aking kamay ay dahan-dahang humigpit sa mouse. Ang akala kong simpleng kwento ng utang na loob ay isa palang malaking kriminal na pakikipagsabwatan. Si Monica ay hindi lamang isang mistress. Siya ay isang mamamatay tao na ginamit si Jude para pagtakpan ang kanyang sariling krimen. Isang mensahe ang biglang lumitaw sa screen mula sa hindi kilalang sender. Handa ka na bang malaman kung sino ang may-ari ng Flight 402? Magkita tayo sa lumang hangar sa 2:00 ng gabi. Huwag kang magsasama ng kahit sino kung gusto mong manatiling buhay ang iyong asawa.
Ang kaba sa aking dibdib ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung akala ni Monica ay siya lamang ang marunong maglaro ng marumi, nagkakamali siya. Ang bakal na rosas ay handa nang ipakita ang kanyang mga tinik. Ang amoy ng lechon at ang masiglang tugtugin ng banda sa labas ay tila isang malupit na biro para sa aking kasalukuyang nararamdaman. Fiesta sa aming bayan, at ang mansyon ng mga magulang ko ay puno ng mga kamag-anak at kaibigan. Ito ang pagkakataon na hinihintay ng lahat, ang pagtitipon ng mga prominenteng pamilya. Ngunit para sa akin, ito ang entablado kung saan ko tatapusin ang sarswelang sinimula ni Jude at Monica. Nakatayo ako sa gitna ng bulwagan, suot ang isang itim na terno na tila ba nagpapahiwatig ng pagluluksa sa aking patay na pagsasama. Ang bawat bate ng Happy Anniversary mula sa mga bisitang hindi pa alam ang totoo, ay sinasagot ko lamang ng isang pormal na ngiti. Hanggang sa bumukas ang malaking pinto at pumasok si Jude. Hindi siya ang matikas na captain na hinahangaan ng lahat. Ang kanyang barong ay tila hindi naplansa ng maayos, at ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng puyat. Clay, kailangan nating mag-usap. Haharapin ko ang mga magulang mo. Aayusin natin ito. Ang pabulong niyang pakiusap habang pilit na humahawak sa aking siko. Bago pa ako makasagot, isang malakas na ingay ng pag-iyak ang narinig mula sa bukana ng mansyon. Pumasok si Monica, suot ang isang simpleng puting bestido, magulo ang buhok, at may hawak na tumpok ng mga papeles. Ang lahat ng mata ay lumingon sa kanya. Ang masayang tawanan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. "Maawa kayo sa akin! Si Attorney Clay? Gusto niya kaming sirain!" Sigaw ni Monica habang lumuluhod sa gitna ng sala sa harap mismo ng aking mga magulang. Siya ang halimaw dito. Pinagbabantaan niya ang buhay ko at ang buhay ng magiging anak namin ni Jude. Ginamit niya ang kapangyarihan niya para gutumin kami. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Jude sa aking braso. "Clay, anong ginagawa niya rito? Paalisin mo siya," ang utos niya. Ngunit ang boses niya ay puno ng takot na baka tuluyan siyang mabura sa listahan ng mga kagalang-galang na tao sa aming bayan. Tumingin ako kay Lola Belen, ang aking ina, na nakatayo malapit sa buffet table. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit dahil sa kahihiyang idinudulot ng babaeng ito sa aming pamilya. Ngunit hindi ako nagpadala sa emosyon. Lumakad ako patungo sa gitna. Ang tunog ng aking matitigas na takong sa marmol na sahig ay tila isang babala. "Monica, akala ko ay tapos na tayo sa acting workshop mo sa opisina ko kahapon. Ang panumula ko, ang aking boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay may talim ng isang labaha. Gusto mong malaman ng lahat ang katotohanan? Sige. Pagbibigyan kita." Hinuha ko ang remote control mula sa side table at itinutok ito sa malaking LED screen na karaniwang nagpapakita ng mga family pictures. Imbes na litrato ng saya, isang video ang lumabas. Ito ay footage mula sa isang surveillance camera sa isang tagong parking lot. Malinaw na makikita si Monica na may tinatanggap na makapal na sobre mula sa isang lalaki. Isang kilalang fixer ng mga peking dokumento sa aviation industry. Ang nakikikita ninyo ay ang pakikipagsabuatan ni Monica para palsipikahin ang flight logs ng Flight 400 at 20 taon na ang nakalilipas. Ang paliwanag ko sa buong bulwagan. Hindi siya biktima. Siya ang mastermind na nangingikil sa aking asawa gamit ang isang krimeng. Siya mismo ang gumawa. At tungkol sa pagbubuntis? Ang lahat ng record na ipinapakita niya ay galing sa fixer na yan. Ang mga bulungan sa paligid ay naging parang mga bubuyog na nagkakagulo. Nakita ko ang mukha ni Monica na mula sa pag-iyak ay naging isang blankong anyo ng paggagulat. Ang kanyang pa-victim mascara ay tuluyan ng nalaglag. Lumapit si Lola Belen. Hawak ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng tinola na kinuha niya mula sa mesa. Sa harap ng lahat, tila ba nadulas ang kanyang kamay at ang mainit na sabaw ay diretsong tumapon sa paanan ni Monica.
Ito ang aming golden moment. Isang tahimik, ngunit marahas na pagtanggi ng aking ina sa duming pumasok sa aming pamamahay. Ay, pasensya na. Masyado kasing madulas ang sahig kapag may basurang nakakalat. Ang sabi ni Lola Belen nang may matinding pait. Hinarap ko si Jude, na ngayon ay nakayuko sa sobrang kahihiyan. Lumapit ako sa kanya at ginawa ang tradisyonal na pagmamano sa aking ina, isang simbolo na sa kabila ng lahat, ang aking dangal at respeto sa aking pinagmulan ay mananatiling buo. Sa bahay na ito, Jude, dangal ang pinahahalagaan, hindi ang mga tulad ninyo, ang sabi ko sa kanya. Umalis na kayo bago ko patawagan ang mga pulis na naghihintay lang sa labas ng gate. Habang kinakaladkad ni Jude si Monica palabas ng mansyon sa gitna ng kantsaw at pandidiri ng aming mga kamag-anak, lumingon si Monica. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang madilim at nakakatakot na poot. Hindi pa ito tapos, Clay, sigaw niya habang isinasakay sa sasakyan. Hindi mo alam ang totoong nakatago sa Flight 402. Mamamatay si Jude kapag nalaman mo ang buong katotohanan at ikaw ang sisisihin ng anak mo habang buhay. Ang banta na iyon ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa aking batok. Ang kagalakan ng aking tagumpay sa gabing ito ay biglang napalitan ng isang mabigat na pangamba. Ano ang mas malalim na lihim na handang ikamatay ni Jude? At sino ang misteryosong tao na nagpadala sa akin ng ebidensya na tila ba ginagamit din ako para sa sarili nilang plano? Nanatili akong nakatayo sa gitna ng gulwagan, habang ang mga ilaw ng fiesta ay patuloy na kumukutitap. Ngunit ang aking isipan ay nasa madilim na hangar na kung saan ang susunod na kabanata ng aking buhay ay nakatagdang maganap. Ang katahimikan ng aking opisina sa hating gabing ito ay hindi nabasag ng isang sigaw, kundi ng isang mahinang pagkatok na tila ba takot na mapakinggan. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Jude. Wala na ang kintab ng kanyang uniforme. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay, at ang kanyang mukha ay tila isang maputlang anino ng lalaking pinangakuan ko ng habambuhay sa harap ng dambana. Clay, hindi na ako makahinga. Ang panimula niya. Ang boses ay halos pabulong habang dahan-dahang nauupo sa tapat ng aking mesa. Sinasakan na ako ng bawat kasinungalingang itinago ko para sa iyo. Para sa ating pamilya. Hindi ako kumibo. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa ibabaw ng mesa. Pinagmamasdan ang maputing marka sa aking daliri kung saan dating nakalagay ang aking wedding ring. Ang balat doon ay tila naghilom na, kahit ang puso ko ay punong-puno pa ng galos. Huwag mong gamitin ang salitang pamilya bilang panakip sa iyong kaduwagan, Jude. Sabihin mo sa akin ang totoo tungkol sa Flight 402. Na yun din, huminga si Han ng malalim, isang buntong hininga na tila nagdadala ng bigat ng 10 taon. Nung gabing yun, hindi lang basta pagkakamali ang nangyari. Ang tatay ni Monica, ang dating head of maintenance sa airline. Siya ang nagpundo ng pag-aaral ko sa flying school nung wala kaming makain. Ang utang na loob ko sa pamilya nila ay hindi lang pera, Clay. Buhay ko ang itinaya nila para maging piloto ako. Dito ko naramdaman ang lamig na gumagapang sa aking likuran. Sa kulturang Pilipino, ang utang na loob ay madalas na nagiging tanikala na mahirap putulin. Ngunit ang sa kanila ay higit pa sa tradisyon. Ito ay isang lason. Nung Flight 402, nagkaroon ng depekto ang makina na matagal nang iniulat ni Monica sa kanyang tatay. Pero hindi ito inayos para makatipid ang kumpanya. Patuloy ni Jude. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Nang mangyari ang insidente, ginamit ni Monica ang pagkakataong iyon para palabasin na pagkakamali ko ang lahat. Binantaan niya ako. Kung hindi ako susunod sa kanya, ilalabas nila ang record na nagsasabing lasing ako o nagpabaya ako sa duty. Pinrotektahan ko ang career ko at ang pangalan mo. Proteksyon? Natawa ako ng maikli.
Isang tunog na walang bahid ng saya. Ang tawag dyan ay pakikipagkasundo sa Diablo, Jude. Hinayaan mong maging kabit mo siya dahil sa utang na loob? Hinayaan mong babuyin niya ang ating pagsasama dahil sa takot? Mas pinili mo ang iyong imahe kaysa sa katotohanan. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ang malawak na kalangitan na tila ba naging saksi sa lahat ng kanyang pagtataksil. Ito ang aking golden moment. Ang pagkilala na ang lalaking nasa likod ko ay hindi ang bayaning inakala ko, kundi isang bilanggo ng kanyang sariling mga sikreto. Hindi lang yun, Clay. Dagdag niya. Ang boses ay nanginginig na sa desperasyon. May hawak na video si Monica. Nung gabing lasing ako dahil sa sobrang stress, kinuha niya ako. Kinuha niya ang bawat detalye ng gabing yon. Sinabi niya na kapag iniwan ko siya, ipapadala niya yon sa anak natin sa kanyang 18 kaarawan. Ayaw kong makita ng anak natin ang kanyang ama sa ganoong kalagayan. Hinarap ko siya. Ang aking mga mata ay kasing talas ng isang punyal. You are not a victim, Jude. You are a collaborator. Pinili mong pakainin ang halimaw, kaya huwag kang magtaka kung ngayon ay nilalamon ka na nito ng buo. Kinuha ko ang isang tumpok ng mga dokumento mula sa aking drawer. Ang mga ebidensyang ipinadala sa akin ng misteryosong sender. Alam mo ba kung sino ang nagpadala nito sa akin? Hindi ito galing sa isang kaibigan. Galing ito sa kompetisyon ni Monica sa airline. Kinagamit lang din nila ako para pabagsakin siya. Pero sa larong ito, wala akong pakialam kung sino ang masaktan, basta makuha ko ang hustisya. Biglang tumunog ang aking desk phone. Isang matagal at nakabibinging tunog na nagpatayo sa mga balahibo ko. Kahit hating gabi na, ang linya ay buhay. Nang sagutin ko ito, isang malamig at mechanical na boses ang narinig sa kabilang panig. Attorney Clay, masyado ka nang malalim sa investigasyon mo. Ang utang na loob ni Jude ay may katumbas na dugo. Sabihin mo sa asawa mo, ang huling flight niya bukas ay maaring hindi na lumapag sa runway. Agad na naputol ang linya. Ang tanging narinig ko na lamang ay ang mahinang pagtibok ng aking puso sa gitna na nakabibinging katahimikan ng opisina. Napatingin ako kay Jude, na tila ba naramdaman din ang panganib na dumarating? Anong flight ang schedule mo bukas, Jude? Ang tanong ko. Ang aking boses ay muling naging malamig at rasyonal. Flight 712, biyaheng Hong Kong. Bakit, Clay? Hindi ako sumagot agad. Isang mabilis na plano ang nabuo sa aking isipan. Ang labanang ito ay hindi na lang tungkol sa pagtataksil o sa divorce. Ito ay tungkol na sa buhay at kamatayan. Ang banta sa flight 712 ay ang huling baraha ni Monica. Ang pilitin kaming sumuko o tuluyang mawala sa mapa. Ihanda mo ang sarili mo, Captain. Ang sabi ko habang kinukuha ang aking bag. Dahil ang biyaheng yan ang magiging huli mong pagkakataon para maging isang tunay na lalaki. O ang huling pagkakataon na makikita mo ang sikat ng araw. Ang panganib ay hindi na lamang nakasabit sa hangin. Ito ay nasa loob na mismo ng eroplano. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang takot na hindi ko pa naramdaman noon. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa huling hibla ng katotohanang kailangan kong iligtas bago ang lahat ay maging abo. Hindi ako natulog sa gabing iyon. Habang ang buong lungsod ay mahimbing na nananaginip, ang aking mga daliri ay walang pagod na sumasayaw sa keyboard ng aking laptop. Ang banta sa flight 712 ay hindi isang biro na maaari kong ipagwalang bahala. Bilang isang abogado, alam ko na ang pinakamabisang paraan para pigilan ang isang pagsabog ay ang alisin ang mitsa nito. At sa pagkakataong ito, ang mitsa ay ang karera ni Jude. Maaga pa lamang ay nasa opisina na ako ng Civil Aviation Authority. Hawak ko ang isang makapal na folder, ang mga kopya ng bank transfers, ang palsipikadong maintenance logs, at ang audio recording ng pag-amin ni Jude kagabi. Hindi ko ito ginagawa para iligtas ang kanyang damdamin. Ginagawa ko ito
dahil ang kaligtasan ng mga pasahero ay higit na mahalaga kaysa sa pride ng isang lalaking hindi marunong manindigan. Attorney Clay, sigurado ba kayo rito? Tanong ng Head of Security. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Captain Jude is one of our best pilots. Malaking eskandalo ito para sa airline. Mas malaking eskandalo ang isang bumagsak na eroplano habil sa pangingikil ng isang flight attendant sa kanyang piloto. Ang matigas kong sagot. I am filing for an immediate emergency suspension of his license. Here's the court order for a temporary restraining order laban kay Monica Santos. She is not to step foot inside any airport terminal starting today. Pagdating ng 10:00 ng umaga, nasa lobby ako ng NAIA Terminal 1. Nakatayo ako sa likod ng isang malaking haligi. Pinagmamasdan ang pagdating ni Jude. Suot niya ang kanyang captain's uniform, ang puting polo na may 4 na gintong guhit sa balikat, ang sombrerong sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan sa himpapawid. Ngunit sa aking paningin, siya ay tila isang naglalakad na bangkay. Bago pa man siya makarating sa check-in counter, 4 na naka-uniformeng security personnel ang humarang sa kanya. Ang katahimikan ng terminal ay napalitan ng bulungan ng mga tao nang makita nilang kinuha ng security ang kanyang ID at ang kanyang flight bag. Captain, we have an order to ground you immediately. Sumama po kayo sa amin sa administrative office. Ang sabi ng isa sa mga gwardiya. Nakita ko ang pagbagsak ng mga balikat ni Jude. Ang kanyang sombrero ay dahan-dahang nahulog sa sahig, isang simbolo ng kanyang dangal na tuluyan ng natapakan. Ito ang aking golden moment. Ang mapait na katotohanan na kailangan kong wasakin ang kanyang mundo upang mapigilan ang isang mas malaking trahedya. Walang luha sa aking mga mata. Tanging ang lamig ng isang rasyonal na desisyon. Clay, ang kanyang tinig ay tila isang mahinang ihip ng hangin nang makita niya ako sa malayo. Hindi ko siya nilapitan. Tumitig lamang ako sa kanya nang may halong pait at determinasyon. Ang bawat guhit sa kanyang balikat ay ako ang nagbayad. Ako ang nagplansa. At ako rin ang may karapatang bumawi. Habang dinadala si Jude sa loob, isang pamilyar na bulto ang nakita ko sa kabilang panig ng salamin. Si Monica. Nakasuot siya ng malaking sunglasses at scarf. Sinusubukang magtago sa karamihan. Ngunit nang makita niyang nabigo ang kanyang plano na pasakayin si Jude sa flight 712, ang kanyang muka ay namula sa galit. Mabilis akong lumakad patungo sa kanya. Hindi ko siya hinayaang makatakas. Sa gitna ng maraming tao, hinarap ko siya ng walang takot. Looking for someone, Monica? Ang tanong ko, ang aking boses ay sapat na para marinig ng mga taong nasa paligid namin. The flight is cancelled, or rather, the captain is grounded. Forever. You bitch! Pabulong niyang sigaw. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagnanais na syaktan ako. Inubos mo ang lahat sa kanya. Sinira mo ang buhay niya. No, Monica. I saved the lives of the people he was supposed to carry. And as for you, lumapit ako sa kanya. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila amoy ng pagkabulok para sa akin. The police are on their way to your condo. Ang lahat ng electronic devices mo ay kukunin nila para sa investigasyon ng corporate sabotage at extortion. You are done. Tumawa si Monica, isang matinis at nakakapangilabot na tunog. Na tila ba mayroon pa siyang huling alas na itinatago? Akala mo ba ay tungkol lang sa eroplano ito, Clay? Akala mo ba ay sapat na ang ikulong ako? Kinuha niya ang kanyang telepono at may ipinakitang litrato sa akin. Ang aking mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang litrato ay kuha sa harap ng paaralan ng aking anak. Isang lalaking hindi ko kilala ang nakatayo malapit sa aming anak, hawak ang kamay nito habang papasok sa isang itim na van. Anong ginagawa niyo sa anak ko? Ang boses ko ay naging isang mababang dagundong ng galit. Ang aking rasyonal na pag-iisip ay tila mabilis na nilalamon ng instinto ng isang ina. Ang utang na loob ni Jude ay kailangang bayaran, Clay. Kung hindi sa career niya, sa dugo ng pinakamahalagang tao sa buhay niyo. Ang huling sabi ni Monica bago siya mabilis na tumakbo patungo sa exit
na wala sa gitna ng dagsa ng mga pasahero. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng terminal. Ang ingay ng paligid ay naging isang malabong ugong sa aking pandinig. Ang aking puso ay tila isang tambol na mabilis na pinapalo sa loob ng aking dibdib. Ang bawat plano, ang bawat legal na hakbang na ginawa ko ay biglang naging walang kwenta. Sa larong ito, hindi lang pala karera at dangal ang itataya. Kinuha ko ang aking telepono at mabilis na diniyal ang numero ng teacher ng aking anak. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang taon ng paghihirap. Hello? Teacher? Nasaan si Bea? Ang tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig na sa takot. Attorney Clay? Akala ko po ay pinasundo niyo siya sa pinsa ni Captain Jude? May dala po siyang authorization letter na may pirma ninyong dalawa. Ang telepono ay dahan-dahang nadulas mula sa aking kamay. Ang bawat piraso ng ebidensya na hawak ko ay tila mga walang silbing papel na ngayon. Ang pa-victim na si Monica ay nagpalit na ng anyo. Siya ay isa ng ganap na halimaw. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ko alam kung ang aking katalinuhan ay sapat na para iligtas ang aking anak mula sa dilim na ako mismo ang nagbukas. Ang bawat ingay sa loob ng airport terminal ay biglang naglaho. Napalitan ng isang nakabibinging ugong na tila nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng aking otak. Ang teleponong nadulas sa aking kamay ay nanatiling nakahiga sa malamig na sahig, habang ang boses ng teacher ni Bea ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking alaala. Kinuha ko ang aking huling lakas para damputin ang aparato. Hindi ako pwedeng bumagsak, hindi sa oras na ito. Clay? Clay, ano nangyayari? Bakit ganyan ang mukha mo? Lumapit si Jude sa akin. Hawak pa rin siya ng 2 security guard, ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagkalito at takot. Tiningnan ko siya. Ang lalaking naging mitsa ng lahat ng ito. Ang galit na nararamdaman ko ay hindi na lamang isang apoy. Ito ay naging isang malamig na itim na yelo na bumabalot sa aking puso. Lumapit ako sa kanya at sa isang mabilis na pagkakataon, ang aking palad ay dumapo sa kanyang pisngi nang may sapat na lakas para mapalingon ang kanyang ulo. Ang tunog ng aking sampal ay umalingaw-ngaw sa paligid, sapat para tumigil ang mga taong dumadaan. Wala na si Bea, Jude. Monica took our daughter. Ang boses ko ay mababa, paos, ngunit puno ng panganib. Habang abala ka sa pagliligtas ng iyong career at paglalaro sa ilalim ng saya ng kabit mo, kinuha nila ang tanging bagay na may halaga sa buhay ko. Nakita ko ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Jude. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng buto at dahan-dahan siyang napaluhod sa semento. Nagsimulang umagos ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka habang humihitbi ng malakas. Huwag kang umiyak sa harap ko! Sigaw ko. Ang bawat salita ay tila isang latigo. Ang luha mo ay hindi makakabalik kay Bea. Tumayo ka riyan at magpakalalaki ka kahit na yun lang. We are going to find her. At kung may mangyaring masama sa anak ko, sisiguraduhin kong ikaw ang huling taong makakakita sa sikat ng araw. Kinuha ko ang aking telepono at diniyal ang aking private investigator. Sa loob ng 10 taon bilang abogado, nakabuo ako ng mga koneksyong hindi kayang abutin ng ordinaryong tao. Rico, I need a signal trace on Monica Santos's secondary phone. Now. I don't care about the legalities. Just find the location. Habang naghihintay, isang mensahe ang pumasok sa aking screen. Isang video clip. Pinindot ko ito nang may nanghinginig na daliri. Ipinapakita doon si Bea, nakaupo sa isang madilim na sulok, nakatali ang mga kamay, ngunit walang piring sa mata. Ang aking matapang na anak ay hindi umiiyak. Tinititigan niya ang kamera ng may matinding katatagan, ang parehong katatagan na itinuro ko sa kanya. Hi, attorney! Ang boses ni Monica ay narinig sa background, malambing, ngunit puno ng lason. Ang ganda ng anak mo, no? Kamukhang-kamukha mo. Sayang naman kung magkakaroon siya ng galos. Kung gusto mo siyang makitang buo, pumunta ka sa lumang hangar sa Clark. Mag-isa.
at dalhin mo ang lahat ng original documents ng Flight 402. Isang maling galaw, Clay. At hinding-hindi mo na maririnig ang boses niya. Ito ang aking golden moment. Ang sandali kung saan ang takot ay tuluyan ng pinalitan ng isang rasyonal at nakamamatay na plano. Kinuha ko ang aking baril sa loob ng tago kong compartment sa bag. Isang bagay na dala ko para sa proteksyon, ngunit ngayon ay magiging instrumento ng aking hustisya. Jude, tumayo ka, ang utos ko. Magmaneho ka. Pupunta tayo sa Clark. Pero sa oras na makarating tayo doon, gagawin mo ang eksaktong sasabihin ko. Walang drama, walang pagmamakaawa. Gagawin natin ito sa paraang hindi inaasahan ng halimaw na iyon. Clay, baka saktan nila si Bea. Baka dapat tawagan natin ang pulis. Ang nanginginig na suhestiya ni Jude habang sumasakay kami sa sasakyan. Ang pulis ay dadaan sa protocol. Ang protocol ay nangangailangan ng oras. Wala tayong oras, Jude. Ang sagot ko habang mabilis na tinitignan ang aking GPS. Si Monica ay umaarte base sa desperasyon. Ang taong desperado ay madaling magkamali kapag hinarap ng taong walang takot na mamatay. At sa gabing ito, wala na akong takot. Habang binabaybay namin ang madilim na kalsada patungo sa Clark, ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila isang hakbang papalapit sa kailaliman. Ang aking isipan ay nagsimulang mag-analisa ng bawat anggulo ng lumang hangar. Alam ko ang lugar na yon. Doon nagsimula ang lahat ng kasinungalingan ni Jude. At doon ko rin tatapusin ang bawat hibla ng sumpa ni Monica. Isang huling mensahe ang pumasok mula kay Rico. Attorney, ang signal ay galing sa hangar 13. Pero may babala ako. Hindi lang si Monica ang nandoon. May 3 lalaki silang kasama. Mukhang mga tauhan ng maintenance syndicate. Hinigpitan ko ang hawak sa aking bag. Hindi lang ito isang rescue mission. Ito ay isang paghuhukom. Ang bakal na rosas ay hindi na lamang basta matalas. Ito ay handa ng kumatay para sa kanyang ugat. Bilisan mo ang pagmamaneho, Jude. Ang sabi ko habang pinagmamasdan ang bukang liwayway na tila kulay dugo sa abot tanaw. Dahil bago lumubog ang araw na ito, sisiguraduhin kong wala nang matitirang anino ni Monica sa buhay natin. Ang huling cliffhanger? Nang malapit na kami sa hangar, nakita ko ang isang malakas na usok na nanggagaling sa loob. Ang puso ko ay tila sasabog sa kaba. Sinunog ba nila ang lugar? O ito ay isa lamang pain para sa aming pagdating? Ang amoy ng sunog na goma at alingasaw ng krudo ay sumalubong sa amin pagbaba ng sasakyan. Ang usok na nanggagaling sa loob ng hangar 13 ay hindi mula sa isang malaking sunog, kundi mula sa mga sinadyang sinilaban na gulong sa bukana ng pinto. Isang psikolohikal na laro upang pasukuin ang aming mga kaisipan. Ngunit sa bawat hakbang ko sa magaspang na semento, ang tanging naririnig ko ay ang mabilis ngunit kontroladong tibok ng aking puso. Clay, baka bitag ito. Huwag tayong pumasok ng ganyan lang. Ang nanginghinig na bulong ni Jude sa aking likuran. Makinig ka, Jude. Hinarap ko siya nang may nanlilisik na mga mata. Ikaw ang papasok sa harap. Gamitin mo ang lahat ng galing mo sa pagsusumamo. Ipakita mo sa kanila ang Captain Jude na mahina at desperado. Yan naman ang papel na kabisado mo, 'di ba? Habang abala sila sa'yo, iikot ako sa likod. Hindi na siya nakasagot nang itulak ko siya patungo sa liwanag ng bukana. Mabilis akong kumilos, dumaan sa gilid ng mga kinakalawang na tangke ng langis. Ang bawat paghinga ko ay maingat. Tila ba ayaw kong gambalain ang katahimikan ng kamatayan na bumabalot sa lugar na ito. Nakakita ako ng isang maliit na ventilation door sa likod. Gamit ang dulo ng aking baril, dahan-dahan kong inangat ang trangka nang walang mililikang kahit anong ingay. Sa loob, sa gitna ng malawak at madilim na hangar, nakita ko si Bea. Nakaupo siya sa isang silya sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya. Sa tabi niya, nakatayo si Monica. Hawak ang isang mahabang piraso ng bakal.
Dalawang lalaki na may mga takib sa muka ang nakatayo sa bawat gilid. Mga tauhan ng sindikatong matagal ng kinakatakutan sa aviation maintenance. Jude, akala ko hindi ka na darating. Ang tinig ni Monica ay umalingaw-ngaw, puno ng isang baliw na kagalakan. Nasaan ang asawa mong matalino? Nasaan ang mga dokumento? Nandito ako, Monica. Bitawan mo ang anak ko! Sigaw ni Jude. Ang kanyang boses ay puno ng tunay na takot. Lumuhod siya sa semento, eksaktong gaya ng iniutos ko. Ibigay mo na si Bea. Gagawin ko ang lahat. Aalis tayo. Magsisimula tayo sa ibang bansa. Just please, don't hurt her. Masyado nang huli para sa mga pangarap na yan, Jude. Ang sagot ni Monica habang dinadapo ang dulo ng bakal sa balikat ni Bea. Ang kailangan ko ay ang mga original logs. Ang mga ebidensyang magpapalaya sa tatay ko at magbabaon sa inyong dalawa ni Clay sa limot. Habang nakatitig si Monica kay Jude, mabilis akong gumapang sa likod ng mga lumang crates. Ang aking golden moment ay hindi ang pagpasok ng may putok ng baril, kundi ang pagkakita sa aking anak. Kahit sa gitna ng panganib, si Bea ay hindi kumukurap. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa direksyon ko. Alam niyang nandito ako. Ang aming koneksyon ay hindi kayang putulin ng kahit anong kadena. Ang mga dokumentong hinahanap mo ay wala kay Jude. Ang aking boses ay pumailan lang mula sa kadiliman ng gilid ng hangar. Mabilis na humarap si Monica sa aking direksyon. Clay, lumabas ka riyan! Ibigay mo sa akin ang folder kung hindi ay tatapusin ko ang buhay ng batang ito. Dahan-dahan akong lumabas mula sa anino. Ang aking mga kamay ay itinaas ko, ngunit ang bawat daliri ko ay handang kumilos. Ang hawak mo ay isang batang walang kinalaman sa kasalanan ninyo. Ang original logs na hinahanap mo? Naipadala ko na sa opisina ng ombudsman bago pa man tayo magkita rito. Ang hawak ko ngayon sa loob ng bag na ito ay ang confession ng tatay mo mula sa loob ng kulungan. Isang confession na nagsasabing ikaw ang nag-utos sa kanya na isabotahe ang Flight 402. Nagsisinungaling ka! Sigaw ni Monica. Ang kanyang muka ay namula sa galit at desperasyon. Hindi gagawin ng tatay ko yon! Gagawin yon ng isang amang gustong makabawi sa kanyang mga pagkakamali. Ang malamig kong sagot habang unti-unting lumalapit. Monica, tapos na ang laro. Ang sindikatong kinakapitan mo? Tumawag na ako sa Bureau of Internal Revenue at sa Anti-Money Laundering Council. Lahat ng accounts nila ay kasalukuyan ng hinahalungkat. Wala ka ng silbi sa kanila. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga lalaking kasama ni Monica. Tumingin sila sa isa't isa, tila ba nag-iisip kung itutuloy pa nila ang pakikipagsapalaran sa isang babaeng tila alam ang bawat butas ng batas at ng kanilang mga buhay. Traidor kayo! Sigaw ni Monica sa kanyang mga tauhan, ngunit huli na. Ang isa sa mga lalaki ay dahan-dahang umatras. Iniwan si Monica na nag-iisa sa gitna ng hangar. Sa isang mabilis na pagkakataon, sinamantala ni Jude ang kalituhan. Sinubukan niyang sugurin si Monica, ngunit dahil sa kanyang katangahan at pagmamadali, mabilis siyang naitulak ni Monica patungo sa isang tumpok na mga matutulis na bakal. Ang tunog ng pagtama ng kanyang katawan sa metal ay bumasag sa katahimikan ng lugar. Jude! Sigaw ni Bea. Ang unang pagkakataon na narinig ko ang kanyang boses sa gabing ito. Ngunit hindi ako tumingin kay Jude. Ang aking focus ay nanatili kay Monica, na ngayon ay hawak ang isang maliit na remote control. Isang ngiti ng tagumpay ang lumitaw sa kanyang mga labi. Isang ngiping nagsasabing, kahit matalo siya, meron siyang isasama sa kailaliman. Kung hindi ako magtatagumpay, walang lalabas ng buhay sa hangar na ito. Ang huling sabi ni Monica bago niya pinindot ang button. Isang serye ng maliliit na pagsabog ang naganap sa paligid ng mga suporta ng hangar. Ang mga bakal na haligi ay nagsimulang gumuho at ang bubong ay dahan-dahang bumabagsak sa gitna ng aming kinaluluturan.
Ang alikabok at usok ay bumalot sa buong paligid, dahilan upang mawala sa aking paningin si Bea at si Monica. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng naglalagapak na mga debris. Sa aking kaliwa, ang aking anak na nakatali pa rin. Sa aking kanan, ang asawa kong duguan at hindi makagalaw. At sa harap ko, ang halimaw na handang magpakamatay para lang makapagigante. Sino ang uunahin ko? Ang rasyonal na bahagi ng aking utak ay sumisigaw ng isang pangalan. Ngunit ang takot na baka ito na ang huling sandali naming lahat ay tila isang mabigat na pader na humaharang sa aking bawat galaw. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot sa gitna ng pag-uga ng lupa, at ang nakabibingin tunog ng mga bakal na bumabaluktot at bumabagsak sa semento. Hindi ako nag-atubili. Ang bawat segundo ay tila isang butil ng buhangin na mabilis na nauubos sa isang hourglass, at wala akong balak na hayaang maging libingan namin ang lugar na ito. Sa gitna ng makapal na alikabok, isa lamang ang pangalang isinisigaw ng aking puso. Ngunit ang aking utak ay nanatiling kasing lamig ng yelo. Bea! Ang sigaw ko, habang mabilis na tumatakbo patungo sa aking kaliwa. Hindi ko niligon si Jude, na kasalukuyang nakabaon ang binti sa ilalim ng isang mabigat na piraso ng yero. Narinig ko ang kanyang ungol ng sakit, ang kanyang boses na humihingi ng tulong, ngunit ang aking prioridad ay malinaw. Ang lalaking nagtaksil sa akin ay may sapat na lakas para huminga, ngunit ang anak ko ay nakatali at walang kalaban-laban sa harap ng kamatayan. Nakarating ako kay Bea. Gamit ang isang maliit na tactical knife na nakatago sa aking bota, mabilis kong hinuwa ang mga lubid na nakagapos sa kanyang mga kamay. Ang aking golden moment ay nangyakapin ko siya ng mabilis. Isang segundo ng init sa gitna ng malamig na impyerno. Walang luha sa kanyang mga mata, tanging ang matinding tapang na namana niya sa akin. Mama, si Papa. Tulungan natin si Papa. Ang bulong ni Bea. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit matatag. Lumingon ako kay Jude. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng dugo at uling. Sa tabi niya, nakita ko si Monica na gumagapang, sinusubukang abutin ang folder na nahulog mula sa aking bag sa gitna ng kaguluhan. Ang baliw na babaeng ito ay mas pinahahalagahan ang mga papel kaysa sa kanyang sariling buhay. Ibigay mo sa akin yan, sigaw ni Monica. Ang boses niya ay tila isang gasgas na plaka sa gitna ng ingay ng gumigibang hangar. Lumapit ako sa kanya, hindi para ibigay yung folder, kundi para tapusin ang kanyang ilusyon. Sa isang mabilis na sipa, itinasi ko ang folder palayo sa kanyang mga kamay. Diretso sa isang bahagi ng hangar na kasalukuyang nilalamon ng apoy mula sa mga sumabog na tangke. Panurin mo, Monica. Panurin mo maging abo ang tanging bagay na akala mo ay magliligtas sa iyo. Ang sabi ko nang may matinding pait. Ang mga dokumentong yan ay kasing walang kwenta ng mga pangako mo kay Jude. Lahat ng kailangan ng batas ay nasa kamay na nila. Wala ka ng hawak na alas. Wala ka ng hawak na kahit ano. Ang mukha ni Monica ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kawalan ng pag-asa habang pinagmamasda ng apoy na tumutupok sa kanyang huling pag-asa. Sa sandaling iyon, ang isa pang malaking bahagi ng bubong ay nagsimulang gumuho, diretso sa kinalalagyan niya. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng semento at bakal ang narinig. At ang huling nakita ko kay Monica ay ang kanyang mga kamay na pilit na kumakapit sa hangin bago siya tuluyang natabunan ng mga guho. Clay, Bea, alis na kayo rito. Huwag niyo na akong isipin, sigaw ni Jude. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Iligtas mo ang anak natin, Clay. I'm sorry. I'm so sorry for everything. Tumingin ako kay Jude. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang totoong Jude. Hindi ang captain na mayabang, hindi ang lalaking nagtatago sa likod ng mga kasinungalingan, kundi isang amang handang magsakripisyo. Ngunit hindi ako papayag na mamatay siya rito. Hindi dahil mahal ko pa siya,
kundi dahil kailangan niyang harapin ang hustisya ng buhay. Ang kamatayan ay isang madaling takasan para sa isang taong tulad niya. B. Hawakan mo ang dulo ng bakal na ito. Gamitin natin bilang lever, ang utos ko. Nagtrabaho kami ng magkasama. Ang aking rasyonal na pag-iisip ay mabilis na nag-analisa ng anggulo ng bigat. Sa tulong ng isang mahabang tubo, dahan-dahan naming iniangat ang yero na nakadagan sa binti ni Jude. Ang bawat sentimetro ng pag-angat ay tila isang labanan sa pagitan ng aming lakas at ng grabidad. Sa isang malakas na hila, nailabas ni Jude ang kanyang binti. Bagaman ito ay bali at dugo-dugo. Tumayo ka, Jude. Hindi ka mamamatay ng ganito kadali. Marami ka pang kailangang bayaran sa korte at sa anak mo. Ang sabi ko habang inaalalayan siya sa isang balikat. Habang si Bea naman ay nasa kabila. Mabilis kaming naglakad patungo sa bukana ng hangar. Ang bawat hakbang ay isang pakikipagkarera sa oras. Ang tunog ng mga bakal na nagtatamaan at ang init ng apoy sa aming likuran ay tila isang halimaw na humahabol sa amin. Nang makalabas kami sa pinto, isang malakas na bugso ng sariwang hangin ang sumalubong sa amin. Sa likuran namin, ang buong hangar 13 ay tuluyan ng gumuho, lumilika ng isang malaking ulap ng alikabok na tumakip sa sikat ng buwan. Napaupo kami sa damuhan, malayo sa panganib. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ng pulis at ambulansya ay nagsimulang magpakita sa di kalayuan. Ang kanilang mga asul at pulang ilaw ay kumukutitap sa dilim. "Mama!" Niyakap ako ni Bea ng mahigpit. At doon ko lamang hinayaan ang aking sarili na huminga ng malalim. Tumingin ako kay Jude na ngayon ay ginagamot na ng mga unang dumating na rumespond. Tumingin siya sa akin, may pagnanais sa kanyang mga mata na humingi ng tawad, na bumalik sa dati, na ayusin ang lahat. Ngunit ang aking tingin ay nanatiling malamig at dahan-dahang umiwas. Ang tagumpay na ito ay hindi para sa aming pagsasama. Ang tagumpay na ito ay para sa aking anak at para sa aking sarili. Ang bakal na rosas ay nanatiling buo, ngunit ang bawat talulot ay hindi na kailanman muling babalik sa dati. Attorney Clay, lumapit sa akin ang isang opisyal ng pulis. Nahanap na namin ang katawan ni Monica sa ilalim ng mga guho. Wala na siyang buhay. At tungkol kay Captain Jude, kailangan namin siyang dalhin sa hospital bago siya isailalim sa kustodiya. Tumango ako. Gawin niyo ang dapat niyong gawin. I will be there as a witness and as the private prosecutor for the syndicate cases. Habang pinagmamasdan ko ang ambulansyang naglalayo kay Jude, isang bagong mensahe ang pumasok sa aking telepono. Hindi ito galing sa isang kaaway, kundi mula sa bangko. Isang notification ng paglilipat ng lahat ng assets ni Jude patungo sa isang trust fund para kay Bea, na may pirma ni Jude na ginawa niya bago pa man kami pumunta sa hangar. Isang huling akto ng pagsisisi? O isang huling paraan para makuha ang aking awa? Ano man ang dahilan, alam kong ang biyaheng ito ay tapos na. Ngunit habang papasakay ako sa aking sasakyan kasama si Bea, nakita ko ang isang itim na kotse sa di kalayuan. Ang windshield ay madilim, ngunit nararamdaman ko ang isang pares ng mga mata na nakatitig sa akin. Ang misteryosong sender. Ang taong nagbigay sa akin ng lahat ng alas. Sino siya? At ano ang kabayaran na hihilingin niya sa akin ngayon natapos na ang aking paghihigante? Nakatayo ako sa harap ng salamin ng puting banya ng hospital. Pinagmamasdan ng sarili kong refleksyon. Ang mga galos sa aking braso ay nagsisimula ng maglangib. Ngunit ang aking mga mata ay nanatiling kasing linaw ng kristal. Wala na ang takot. Wala na ang pag-aalinlangan. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay tila dumaan sa apoy at lumabas na isang matigas na bakal. Lumabas ako ng banyo at tumungo sa silid kung saan nakaratay si Jude. Ang bawat yabag ng aking sapatos sa malinis na taya ng hospital ay tila isang ritmo ng papalapit na paghuhukom. Sa loob, nakaupo si Jude sa kanyang kama. Ang kanyang binti ay nakakast at ang kanyang mukha ay puno ng mga benda.
Sa tabi niya ay 2 pulis na nagbabantay. Isang paalala na ang kanyang kalayaan ay pansamantala lamang. Clay, salamat sa pagdating. Ang boses niya ay mahina, puno ng pag-asang hindi na nararapat. Kumusta si Bea? Gusto ko siyang makita. Gusto kong bumawi sa inyong dalawa. Naupo ako sa silyang nasa tapat niya. Hindi para hawakan ang kanyang kamay, kundi para ilapag ang isang folder sa kanyang kandungan. Si B ay ligtas, Jude. At mas lalo siyang magiging ligtas kung malayo ka sa amin. Narito ang pinal na dokumento para sa ating annulment at ang kasunduan sa kustodiya. Pinirmahan ko na ang lahat. Napatitig si Jude sa mga papel. Ang kanyang mga mata ay muling nangilid ang luha. Clay, please. Alam kong nagkamali ako. Pero muntik na tayong mamatay sa hangar na yon. Hindi ba sapat na senyales yon na dapat tayong magsimulang muli? I lost my career. I lost my reputation. Huwag mo namang hayaang mawala, pati ang pamilya ko. You lost your career dahil sa sarili mong mga desisyon, Jude. Huwag mong isisi sa tadhana ang bunga ng iyong kaduwagan. Ang bawat salita ko ay tila isang malamig na hampas ng katotohanan. Ang pamilyang sinasabi mo ay matagal mo nang tinalikuran nang piliin mong pumasok sa kondo ni Monica. Ang pagliligtas ko sa iyo sa hangar ay hindi isang akto ng pagmamahal. Iyon ay isang akto ng pagpapakatao. I saved you so you can face the consequences of your actions, not so you can return to my bed. Huminga ako ng malalim. Ang aking rasyonal na isipan ay mabilis na nag-analisa ng kanyang bawat kilos. Haharapin mo ang kasong adultery, financial abuse, at ang pakikipagsabwatan sa mga palsipikadong dokumento ng Flight 402. Nag-usap na kami ng board ng airline. Dahil sa iyong kooperasyon sa paghuli sa sindikato, maaaring mabawasan ang iyong sentensya, pero hinding-hindi ka na muling makakalipad. Ang mga pakpak mo, Jude, ay tuluyan ng naputol. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Ang golden moment ay nang yumuko si Jude at nagsimulang umiyak ng walang tunog. Doon ko nakita ang isang lalaking tuluyan ng nawasak, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa sarili niyang mga anino. Walang hoaikam o saya sa aking dibdib, tanging ang kapayapaan ng isang babaeng tapos na sa kanyang misyon. Lumabas ako ng silid nang hindi lumilingon. Sa hallway, isang lalaking naka-Amerikana ang maghihintay sa akin. Ang misteryosong sender. Nang humarap siya, nakilala ko ang kanyang muka. Siya si Captain Hernandez, ang dating mentor ni Jude na maagang nag-retire dahil sa politika ng kumpanya. Attorney Clay, ang pagbati niya ng may malalim na respeto. Nakuha na natin ang kailangan natin. Ang sindikato ay tuluyan ng nabuwag at ang dangal ng aviation ay muling nalinis. Bakit mo ito ginawa, Captain? Ang tanong ko. Bakit kailangan gamitin ako? Dahil ikaw lang ang tanging tao na may sapat na talino at tapang para harapin sila ng walang takot na mawalan ng anuman. Ang sagot niya habang iniabot ang isang maliit na susi. Ito ang susi sa isang safety deposit box. Nilalaman niyan ang lahat ng mga ari-arian na itinago ni Monica mula kay Jude. Lahat ng yan ay nararapat na mapunta kay Bea bilang suporta. Tinanggap ko ang susi ng walang pag-aalinlangan. Salamat, Captain. Ngunit sa susunod, huwag mo nang idadamay ang isang bata sa iyong mga plano. Habang naglalakad ako palabas ng hospital, ang sikat ng araw ay tumama sa aking mukha. Nakita ko si Bea na naghihintay sa loob ng sasakyan, kasama ang aking ina na si Lola Belen. Ang bawat hakbang ko ay tila mas magaan. Ang bawat paghinga ay tila isang awit ng kalayaan. Ngunit bago ako makarating sa sasakyan, isang itim na kotse ang huminto sa aking harapan. Bumaba ang bintana nito at isang pamilyar na boses ang narinig ko. Isang boses na hindi ko inaasahang maririnig pa muli. Akala mo ba ay tapos na ang lahat, Clay? Napahinto ako. Ang boses na yon, ito ay kay Monica. Ngunit paano?
Sabi ng pulis ay nahanap nila ang kanyang katawan. Ang kaba sa aking dibdib ay muling nagbalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito takot. Ito ay isang panibagong hamon. Attorney, kailangan nating umalis. Na yun din. Ang seryosong utos ng aking driver. Habang umaandar ang sasakyan, tiningnan ko ang rear view mirror. Ang itim na kotse ay nanatiling nakatigil sa gitna ng daan. Tila ba isang babala na ang kasamaan ay hindi laging namamatay sa ilalim ng mga guho. Ang huling cliffhanger? Ang bangkay na nahanap sa hangar ay hindi pala kay Monica. Ito ay sa isa sa kanyang mga tauhan na may parehong sukat ng katawan. Ang reyna ng manipulasyon ay muling nakatakas, at ang kanyang huling laro ay kasisimula pa lamang. Hindi ko hinintay na muling makalapit ang itim na sasakyan. Sa isang mabilis na kilos, inutusan ko ang aking driver na magtungo sa pinakamalapit na presinto. Ngunit sa gitna ng biyahe, isang tawag ang pumasok sa aking pribadong linya. Walang pangalan, ngunit alam ko ang boses na iyon. Ang tinig na tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng pait at desperasyon. Akala mo ba ay nanalo ka na, Clay? Akala mo ba ay sapat na ang sunugin ang lahat ng dokumento? Ang boses ni Monica ay gumaraldal. Tila ba ang bawat salita ay may kasamang dugo. Nasa labas ako ng bahay ng iyong ina. Isang pindot ko lang sa mitya ng gasol sa kusina, magiging isang malaking bola ng apoy ang lahat ng alaala mo. Ang lamig na gumapang sa aking likuran ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nakamamatay na galit. Ang halimaw na ito ay hindi marunong sumuko. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko siya hahayaang makapagsalita pa. Huwag kang gagalaw, Monica. Manatili ka riyan. Darating ako. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong walang guhong magliligtas sa iyo. Inatusan ko ang aking driver na bumalik sa mansyon ni Lola Belen. Sa bawat segundo ng pag-andar ng sasakyan, ang aking isipan ay tila isang supercomputer na nag-aanalisa ng bawat posibleng galaw. Nang makarating kami, nakita ko si Monica sa bukana ng harden. Wala na ang kanyang ganda. Ang kanyang bestido ay punit-punit. Ang kanyang mukha ay may malalim na galos mula sa pagbagsak ng hangar at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kabaliwan. May hawak siyang lighter at isang bote ng gasolina. Dahan-dahan akong bumaba ng sasakyan. Monica, tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo kung nasaan ka na ngayon. Ang reyna ng manipulasyon ay isa na lamang pulubi sa gitna ng kalsada. Kasalanan mo ito! Sigaw niya. Ang boses ay pumailan lang sa tahimik na gabi. Kung hindi ka nakialam, kung hinayaan mo lang na maging akin si Jude, hindi sana tayo umabot sa ganito. Ninakaw mo ang lahat sa akin. Wala akong ninakaw sa iyo. Dahil wala ka namang kahit ano sa simula pa lamang. Ang sagot ko. Ang aking boses ay kasing lamig ng bakal. Ang pag-ibig ni Jude, isang ilusyong binuo mo sa pang-inikil. Ang karangyaan, perang galing sa nakaw. Monica, ikaw ay isang anino lamang na nagpanggap na liwanag. At ngayon, ang araw ay sumisikat na. Naglakad ako papalapit sa kanya. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Ang bawat hakbang ko ay puno ng otoridad. Nakita ko ang panghinginig ng kanyang kamay na may hawak na lighter. Sige, ituloy mo. Sunugin mo ang bahay na ito. Ngunit tandaan mo, bago pa man dumapo ang apoy sa lupa, ang mga sniper ng SWAT na nakapaligid sa iyo ay tatapos na sa hininga mo. Napatitig si Monica sa paligid. Ang mga pulang tuldok ng laser ay nagsimulang sumayaw sa kanyang dibdib at noo. Ang kanyang desperadong plano ay muling nabigo. Ang rasyonal na paghahanda ko ay laging 3 hakbang na mas mabilis kaysa sa kanyang emosyonal na pagwawala. Bakit hindi ka man lang natatakot? Ang tanong niya. Ang boses ay tila isang mahinang iyak ng isang natatalong kaaway. Dahil ang isang babaeng marunong tumayo sa sariling mga paa ay hindi natatakot sa mga tulad mong nabubuhay lamang sa panggagamit ng iba. Ang huli kong sabi
habang kinukuha ko ang lighter mula sa kanyang nanghihinang mga daliri. Ang pa-victim na maskara mo ay wala ng silbi, Monica. Dahil sa gabing ito, ang buong mundo ay nakasaksi sa tunay mong anyo. Sa isang mabilis na pagkilos, pinalibutan siya ng mga otoridad. Wala ng sigaw. Wala ng pagmamakaawa. Tanging ang tunog ng mga posas na naglalapat sa kanyang mga kamay ang narinig sa katahimikan ng gabi. Ito ang aking golden moment. Ang makitang ang kadiliman ay tuluyang iginigapos ng batas na matagal kong pinaglingkuran. Lumingon ako sa mansyon. Lumabas si Lola Belen at si Bea, kapwa ligtas at walang malay sa panganib na muntik ng sumabog. Niyakap ko sila ng mahigpit at doon ko naramdaman ang tunay na tagumpay. Hindi ito tungkol sa paghihigante. Ito ay tungkol sa proteksyon ng lahat ng mahal ko. Bago tuluyang isakay si Monica sa sasakyan ng pulis, tiningnan niya ako sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay wala ng poot. Tanging ang isang malalim at madilim na kawalan. Attorney Clay, ang tawag ng Chief of Police. Tapos na ang gulo. Ang sindikato, si Monica, at ang lahat ng koneksyon nila ay tuluyan na nating nadakip. Ang kaso laban kay Captain Jude ay magpapatuloy. Ngunit sa ngayon, maaari ka nang magpahinga. Tumango ako at pinanood ang paglayo ng mga ilaw ng pulis. Ang gabi ay muling naging tahimik, ngunit ito ay isang katahimikang puno ng kapayapaan. Ang bakal na rosas ay hindi na kailangang maging matalim. Ang mga tinik ko ay dahan-dahang nagpahinga. Alam na ang aking harden ay ligtas na muli. Ngunit habang papasok ako sa loob ng bahay, nakita ko ang isang liham sa ibabaw ng mesa. Galing ito kay Jude. Isinulat niya bago siya tuluyang isailalim sa kustudiya ng batas. Hindi ko ito binuksan. Sa halip, kinuha ko ang isang lighter at hinayaan kong lamunin ng apoy ang papel hanggang sa maging abo ito sa loob ng ashtray. Ang nakaraan ay wala ng puwang sa aking kinabukasan. Ang biyahe ay tapos na at sa unang pagkakataon, ako ang piloto ng sarili kong buhay patungo sa isang destinasyong ako ang pumili. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang Hangar 13 at kasabay nito ay ang tuluyang pagdurog sa mga tanikalang gumapos sa aking pagkatao sa loob ng isang dekada. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng aking bagong opisina sa Bonifacio Global City. Mula rito, ang mga gusali ay tila mga higanting nagbabantay sa isang lungsod na hindi natutulog. At ang kalangitan ay isang malawak na canvas ng asul at puti. Isang malalim na buntong hininga ang aking pinakawalan. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang uri ng kapayapaan na ngayon ko lamang naramdaman. Ang bawat yabag ng aking mga paa sa makintab na sahig ay nagpapaalala sa akin na ako na ang may-ari ng bawat desisyong aking gagawin. Wala nang mga lihim na kailangang itago. Wala nang mga aninong kailangang katakutan. Bumukas ang pinto at pumasok si B, suot ang kanyang uniporme sa paaralan. Ang kanyang mga mata ay nagminingning sa talino at tapang, isang buhay na patunay, na ang isang bakal na rosas ay maaring magluwal ng isa pang usbong na mas matatag. "Mama, ready na po ba kayo? Dad is waiting downstairs," ang sabi niya ng may sibil na tono. Tumango ako at kinuha ang aking bag. Pagbaba namin sa lobby, nakita ko si Jude. Wala na ang kanyang 4 na gintong guhit sa balikat. Wala na ang kintab ng kanyang unipormeng puti. Nakasuot lamang siya ng simpleng polo shirt at maong. Bitbit ang isang maliit na bag ng mga libro. Siya ngayon ay isang ground instructor sa isang maliit na aviation school sa labas ng Maynila. Isang hamak na guro. Malayo sa karanyaan at kapangyarihang dati niyang kinapitan. "Clay, salamat sa pagpayag na makasama ko si Bea ngayong weekend," ang sabi ni Jude. Ang kanyang boses ay puno ng respeto at isang uri ng distansya na kami mismo ang bumuo. "Cleopatan mo yan bilang ama, Jude," ang sagot ko. Ang aking boses ay sapat na malamig para ipakita ang hangganan, ngunit sapat na sibil para sa kapakanan ng aming anak.
Siguraduhin mo lang na maibabalik mo siya sa linggo ng 5:00 ng hapon. I will. Clay, bago ang lahat, gusto ko lang malaman mo. Nahanap ko na ang kapayapaan sa pagtuturo. Siguro, dito talaga ako nararapat. Sa lupa, kung saan hindi ko na kailangang magpanggap na ako, ay nasa itaas ng lahat. Tiningnan ko siya ng matagal. Tinatanong ko ang aking sarili. Pinatawad ko na ba siya? Ang sagot ay oo. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dating pagsasama. Pinatawad ko siya dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit sa aking puso. Pinatawad ko siya upang ang aking kaluluwa ay malayang makalipad palayo sa kanyang mga pagkakamali. Ang pagpapatawad ay ang huling akto ng paglaya. Mabuti kung ganoon, Jude. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang landas na dapat lakaran. Ang huli kong sabi bago ko pinanood ang kanilang pag-alis. Habang naglalakad ako pabalik sa aking sasakyan, naramdaman ko ang init ng sikat ng araw sa aking balat. Ang reyna ng manipulasyon na si Monica ay kasalukuyang nasa loob ng isang pasilidad para sa mga may sakit sa pag-iisip sa loob ng correctional institution. Habang ang sindikatong kanyang kinapitan ay tuluyan ng nabuwag ng batas. Ang hustisya ay hindi lamang isang konsepto sa aking mga libro. Ito ay isang katotohanang aking ipinaglaban at napanalunan. Ano ang aral ng unos na aming pinagdaanan? Natutunan ko na ang isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang magtiis ng sakit, kundi sa kanyang lakas na tumayo at lumakad palayo sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa kanyang halaga. Ang pagiging martyr ay isang lumang kwento. Ang pagiging nakamamatay na rasyonal, ang bagong sandata ng modernong Filipina. Tumingala ako sa langit at nakita ang isang eroplanong dahan-dahang lumilipad patungo sa malayo. Dati, ang bawat eroplanong nakikita ko ay nagpapaalala sa akin ng takot at pagtataksil. Ngayon, ang nakikita ko na lamang ay ang malawak na posibilidad ng aking sariling kinabukasan. Ang aking pangalan ay Clay. Ako ay isang ina, isang abogado, at higit sa lahat, ang piloto ng sarili kong buhay. Ang bagyo ay lumipas na, at sa gitna ng katahimikan, nahanap ko ang aking pinakamatamis na tagumpay. Ang pagmamahal sa aking sarili, na kailanman ay hindi na muling mababali ng kahit na sinong lalaki. Ang bakal na rosas ay hindi na kailangang makipagdigma. Ang sapat na hustisya ay ang mamuhay ng rasyonal, malaya, at may dangal sa ilalim ng sarili kong langit.